Hello guys, good morning. Ngayon po ay ayan, maaga nasa daan po tayo kasi meron po tayong project sa Pangasinan, no? Pero ngayon po is dadaan muna ako ng Asinggan para po kunin naman yung down payment po ng ating magiging soon to be project kasi ito pong sa Asinggan, Pangasinan is may ginawa tayo dun dati tapos yung friend niya nagustuhan yung gawa natin ongoing nagpapagawa rin ng bahay. Tayo na po yung kinontak sa Cortina kaya i-share po natin yan sa vlog. After po natin makuha yung down payment, punta tayo ng Mangaldan, Pangasinan dahil may ongoing project po tayo doon. Pero last month naman po, meron din ako natapos na project sa Mangaldan. I-share ko na lang po siya sa vlog na ito. Tapos po, ayun, bebehay din tayo ng Ilocos Norte. Mamaya kikwento ko rin sa vlog kung bakit tayo makakarating ng Ilocos Norte. Ngayon po, i-share ko muna sa inyo yung natapos natin project sa Mangaldan last month. Habang nagbibiyahe po tayo, tapos update ko po kayo pag nandun na po tayo sa mga errands natin, no? So, see you later po. Ito po yung naging project natin sa Mangaldan, Pangasinan. So, yung client po natin is from US po siya. So, pinalagyan niya po ng kurtina lahat yung kanyang mga bintana. Ang kulay po na napili niya yung ating bestseller. Kung napansin niyo po yung mga furniture ni client, gaya dito sa dining area, yung dining set po nila saka yung sa sala set, sa Binmali, Pangasinan daw po nila binili yan. Tapos ito po yung kanyang kitchen, naglagay po tayo dito ng Korean blinds. Sa mga kwarto naman po, nagkataon yung kortina, hindi po natin naisagad sa ceiling dahil po merong aircon. Pero anyway, maganda pa rin po yung bagsak, pinagpantay na lang natin yung length. Ito naman po yung isang kwarto pa. So same length po sila ng isa. Tapos po yung kanilang mga bed, nabili po ito sa Binmali, Pangasinan po again. Gusto po ni client kasi mga wooden furniture po talaga nasa loob ng house niya. Guys, bali share ko lang sa inyo, no? Bali, tapos na tayo pupunta sa Asinggan, nakuha na po natin yung down payment po ni client. So, nag-offer po tayo ng installment plan. So, installment po yung kinuha po ni client, ha? Tapos, nagbigay sila sa amin na post-dated check. Tapos, by June or August pa po, possible ilagay yung mga cortina niya. Tapos, guys, galing na rin kami sa Mangaldan. Dapat maglalagay na tayo ng cortina doon. Pero upon checking, meron pa mga painting works at mga dust sa loob. So, kinancel ko muna yun, guys. Ang ginawa natin, dumiretso na tayo magbiyahe sa Ilocos Norte. Kasi, sabi ko kay client sa Mangaldan is babalik na lang tayo bukas. Nag-swap na lang tayo ng date. So, Ilocos muna tayo ngayon. Tapos bukas sa Mangaldan po tayo, no? So, expect makarating tayo ng Ilocos Norte. Kasi talaga yung subscribers natin doon, talaga dati pa daw tayo pinapanood. Hanggat nabuo yung dream house niya. Tapos po, ayun, gusto niya talaga yung cortina natin. Kaya siguro mga 3 months ago, kinokontak na talaga nila tayo to do the curtains. Kaya ayun, sabi ko naman po basta kaya as soon as available tayo, sasama at sasama. Kaya yun, kaya nasa La Union na po tayo. Sa Agoo. Bali guys, sa Mangaldan from Ilocos Norte sa Batangas sila located. 6 hours away pa ang biyahe namin, so medyo malayo-layo. Pero kung galing ka ng Pampanga guys, mga nasa 9 hours din po yung biyahe natin, no? So tulog muna tayo sa biyahe guys. Tuloy natin yung vlog doon sa bahay po nila once nandun na tayo, ha. Guys, bali nandito na tayo sa Ilocos Norte, dito sa Arco. So hindi ko expect na makakarating tayo ng Ilocos Norte para sa paglalagay ng kortina. Although pang third time ko na ito, pero syempre dahil nagbi-business tayo, ayan, meron tayong first client dito sa Ilocos Norte. So, nasa center tayo ng Batak. Tikman daw natin yung Ilocos Norte na Ilocos Norte naman na version. Bigyan mo sila. Guys, tapos na tayong kumain ngayon. Sakay na tayo sa bahay. Punta na po tayo sa bahay nila, ma'am and sir. Ayan. Ganda na simbahan nila dito, guys. So, guys, ayan, medyo dito tayo sa looban papunta sa bahay ni client.
So gabi na tayo nakadating kasi nga po ay kumain muna tayo doon sa sentro ng Batak. Pero nakikita ko na po dito yung ano, bahay ni client. Guys, pakita namin ni Roda yung tutulugan namin. So, ako nakita ko na eh. Pero, pero kasi, ayun nga, tutuwa kami ni Roda. Wait lang. Roda, buksan mo nga. Shanay! Roda, ang ganda! Ang cute, guys. Para tayo nasa staycation. Alam mo yung mga napapanood ko ng mga Hello Kitty collector? Ayan o. Even yung electric fan. Hello Kitty, cortina. Buti nagpalagay pa ng cortina si client. Ayan guys, so upuan. Ang ganda, ang cute. Tapos dito, may mga pillowcase dito na Hello Kitty. Ayan. Tapos, eto, kitty room. Wow, ang ganda talaga. Try nga natin kung ano bang itsura kapag natulog ako sa isang Hello Kitty house. Ayan, try lang natin mga ka-viewers ha. So, Tiyanan! Ay, ang cute naman. Alam mo, natutuwa kasi puro pink yung nakikita ko talaga sa loob ng ng kwarto. Tapos guys, syempre, hindi lang ito yung kwarto po na na sa atin ni client. Meron pa pong isa. Kaya ma'am, thank you sir, thank you ha. Ayun, nagtrabaho kami. Tapos pinagbakasyon nyo pa kami dito sa Hello Kitty house ninyo. Tapos guys, pakita ko sa inyo yung yung bathroom. Kaya nga eh. May separate bathroom pa, Taray, naka Hello Kitty mirror, toilet bowl. Di kaya tayo kakalmutin nito pagka umupo tayo. Ayan guys. Ayun guys, no? Tapos meron pang isa. So, ayun guys, yung ating tutulugan. Ang ganda ng background, Kaya po pala ganito, meron silang Hello Kitty si ma'am. Kasi, ayun po, yung kanyang mga anak is 2 boys. So, wala siyang babae. Ang ginawa niya, kinahiligan niya na lang din mag-collect ng mga pambabaeng ganyan. Mga pink-pink para kahit wala daw siyang babae, pag nakita niya daw yun, parang meron na siyang babae din na anak, ganon. Tapos guys, ito pa yung isa. Bukas guys, pakita ko sa inyo yung neto ha. Pagkagising natin, itsura sa harap. Pati yung bahay ni client, pakita ko din sa inyo. Ito naman guys is ay Roda, bagay parang yung sa mga hotel. Ito mo naman ako guys. Room tour. Room tour, taray. 'Di ba? May painting ka ng palayan. Ayan, ganda din may TV, tas okay lang ba to? May kawayan. Ganda rin ito guys. Tapos ito yan. Dito pwede matulog. Tapos may sarili ding bathroom. Kaya, ayun guys. Thank you po ha. Tawag dito. Kami po talaga, again, sinishare ko lang po yung ating na-experience sa mga pinupuntahan natin. With or without po, gaya ng sinabi ko, okay lang po sa amin. So ito nga po, pumunta po kami sa Ilocos nang hindi naman po nag-expect. Pero ayun nga po, talaga swerte tayo sa mga naging kliyente natin. Sobrang babait po talaga. Guys, ngayon, since kasi tulog talaga po kami entirely sa biyahe, bali meron kaming energy and okay lang naman kay client kasi wala silang neighbors pa dito. Wala pa silang neighbor dito. Bali, mag-install po kami ng cortina. Mag-start kami ng 7 PM dahil po gabi na kami rating dito. Anyway, pakita ko po sa inyo yung mga areas na lalagyan natin ng curtains para may idea po kayo sa kami pang before after tayo. Guys, meron na tayo natapos sa master's bedroom. Tapos yung iba na isabit na po natin. Bali, para hindi naman po ma-overwork yung ating mga tao, stop tayo ng 12:00. Which is okay naman po sa kanila yan. Ngayon, bukas papakontinue ko yung mga hindi pa natin tapos. Pero actually, yung client natin nagkukurtina sila sa Amerika dati. So aware naman siya kung ano yung maganda sa kapangit. Kaya ayun guys, nagustuhan niya yung kurtina natin na ginawa. Ayan. So gusto nila yung same level lang na aircon. Ayan. Yun lang yung naging height natin. Kasi gusto niya same level. Tapos pinilagyan ng valence board. Ayan. So far, happy siya sa kulay na gusto niya and sa kinilabasan.
So guys, ngayon is matutulog na tayo niyan. Maya-maya. Actually, nag-enjoy ako dito sa client natin. Ang dami namin pinagkikwentuhan. Napakasaya niyang kasama talaga. So, ayun guys. Matulog na tayo sa Hello Kitty room. And tuloy po natin yung vlog bukas. Kasi ayun nga, haba ng binahin natin, kailangan na rin natin magpahinga. Hello guys, good morning po. Ngayon ay kukontinue po natin yung vlog natin sa Ilocos Norte. So, iikot ko po kayo or i-tour dito sa property po ni client. Tapos, papakita ko na rin po sa inyo ngayon yung ating finished projects. Ito po yung bahay na nilagyan natin ng cortina. So, bungalow house po ito na high ceiling. Tapos, ito po palang bahay ni client is dating may old house na. Tapos, pinarenovate niya po. So, ito na po yung top view at view sa likod. Napakaganda, pagising mo talaga, probinsyang-probinsya. Tapos ito po yung front ng kanyang fences and gate. Pagpasok po sa loob, meron siya dito ang malaking garahe. And ngayon po, pakita ko na lang yung main door. At syempre, di ko na rin papatagalin pa. Pasok na po tayo sa loob ng bahay. Guys, ngayon nandito tayo sa loob ng bahay at ipapakita ko na po sa inyo yung ating finished project. So, sa sala po, ito po yung napiling kulay ni client. Bali yung kulay po na ito is hindi niya po nilayo sa kulay ng kanyang sofa. And sa interior po ng house, medyo mahilig siya sa mga dark colors like black, gray, ayan. So, yung cortina niya, ginawa niya, gray na din po, no? Guys, dito sa main door nila, meron tayo ditong nilagyan na dalawang bintana ng cortina. So, ang original plan po talaga namin ni client, parehas kami ng gusto, i-aswan na lang para hindi na dalawang valance board yung nakasabit plus dalawang cortina. But still, meron po kasing beam sa gitna and ayun nga po, possible po talagang masira yung valance board or hindi mag-match dahil taga Pampanga kami. Safest po na idea na tamang gawin na hindi kami magkakamali. Ayan, mas okay na din po yung ginawa doon namin na hiwalay na lang dahil nga yung beam is medyo complicated, no? Yung cortina po ni client, nagpagawa sa amin ng valance or pelmet board kasi gusto niya daw po may itago yung rail track para hindi daw visible. And aside po doon, yung beam daw po ay gusto niya matakpan. So ito po, add-ons po yan na ina-offer po namin ha. Sa totoo lang, dati na po itong ginagawa pero ina-assure ko lang na simple lang po yung pagkakagawa para medyo modern pa din po yung look. Ayan, meron naman bagong gagayahin. Tapos guys, sa taas po ng main door nila, ganito yung nilagay na ilaw. Parang fluorescent pero modern look siya, no? So again, ayan po itsura ng main door ulit nila, yung back view. Tapos po, ito naman yung itsura sa malayuan. Yung sofa po nila, napakaganda. Recliner sofa po ito na C-shape. And ito po ay, dito na po binili daw yan sa Ilocos. Sabi ko nga po, talagang matagal na nating subscriber si ma'am. Kaya po yung interior ng house niya, naglalaro din po sa kulay gray. Alam niyo, ito po kanyang TV cabinet. Napakaganda po ng design at pagkakagawa. Yung fluted, gray, ang ganda ng kanyang TV background, may pagka-marble na gray. Tapos ayan na po yung mga cabinet niya. Marine plywood na duco finish po ang paint. Change angle po tayo. Bali dito po sa sala, meron po ditong stair pababa, papuntang basement. Which is hindi ko na po ipapakita yan. Yung maganda po talaga din dito sa kanilang sala, yung sofa. Hindi siya kumain ng space. Tama lang yung fit dito. Ang ganda ng pagka-C-shape niya. Ayan yung kanyang kulay, hindi dumihin. Kanina pinakita ko na ito pero talagang pansin siya dito sa loob ng bahay. Maganda. Ito po yung tsura ng dining area dati at ngayon ito na po siya. Screenshot nyo na lang po yung ceiling ha kasi napakaganda. Anyway, ayan po yung finished product natin sa kanilang dining area. Meron din po itong valance board. Same din po ng ni-request ni client sa atin sa sala po niya. Tapos meron na rin po itong 6-seaters na dining set yan. And bago ko po kayo itour sa kanilang kusina, gusto ko lang po i-share na kagabi po pinaghanda tayo ng gourmet tuyo at homemade po na longganisa ni client. So ito po, sariling gawa po nila yan. And salamat po pala kay Joanna sa nag-prepare dahil po napakasarap po ng ating hapunan. At ngayon po, dahil nga po overnight tayo dito, nagluto rin po sila ng breakfast. Kaya sa Island Bar, may makikita po kayong pagkain. So ayan na po yung kanilang Island Bar dito. Tapos po sa mga kitchen cabinet nila, ito po ay gawa sa marine plywood. Tapos naka-duco finish din yan. Same po na ginamit sa TV cabinet nila. Tapos po yung kanilang mga appliances, ang brand po nito is Frank.
ito po ay nabibili po sa Wilcon. Meron din po sila ditong futuristic na range hood and induction po na stove. So try po natin ito, no? Ayan. So ganyan po siya paghihigop. Bababa po yung pinaka parang window po ba yan. Ayan. Tapos ganito itsura po sa ilalim. Bisis dyan po papasok yung usok habang nagluluto. Ayan. Ganyan po siya sa malayuan. Ang ganyan stove po, Frank po yung ano yan, brand. Tapos ito po yung itsura dito. Tapos meron sila ditong Samsung po na refrigerator, which is knock-knock door din po. Ayan. Pagbukas po, kita nyo na po yung laman ng ref sa loob. Galing, no? So again, ito po yung itsura ng kanilang kitchen. Kung type po ninyo, screenshot nyo lang po. Guys, gaya nga nasabi ko sa kwento ko, si client po ay dati nagkukurtina sa US. So may idea talaga siya sa mga nilalagay namin ngayon. Ngayon, sabi niya, ang kurtina daw po talaga kasi ang makeup ng bahay, parang babae, kung walang lipstick, hindi ma-enhance yung ganda. Ganun ba yun? Natawa din ako, guys. I mean, mas lalong maganda ang postura, ganyan. Guys, dito sa tabi ng main door, dito na located si master's bedroom. So, check natin. Ay! Sikop. Guys, ayan. So, dito pagpasok, guys, merong mini TV area. May pagka-hotel vibes yung kwarto ni ma'am, talaga isang buong bahay na siya. Yung laki, ganun. Guys, bali dito, merong walk-in closet. Pero ito na lang master's bathroom yung papakita ko, ha. So, actually, kwarto na rin yung laki na kanyang master's bathroom ng ating client. Ayan. So, kompleto na to. Tapos, malaki yung shower partition niya kasi gusto niya talaga maluwag. Yun ang nirequest niya po nung pinarenovate niya yung bahay. Gusto niya maging maluwag talaga yung ginagalawan niya. Ayan. Yung shower area niya. Napakaluwag. Open natin. Ayan. May upuan sa gilid. Tapos guys, eto. Merong LED lights. May anti-fog ng Posito. Kasi guys, yung client talaga natin, nanonood talaga siya. Tapos kung saan ako nagtutour nun sa Wilcon, sinusundan niya talaga at doon siya bumibili. Kaya, ayan, nakuha niya yung mga gusto niya. May cabinet na rin dito. Tapos guys, ayan, American standard para sa toilet bowl. So yun yung itsura ng kanyang bathroom. Sa bed area naman niya mga ka-viewers, ito po yung design ng kanyang ceiling. Tapos yung kanyang bed, meron pong backdrop na fluted panels and meron pong marble sa gitna. Tapos yung bintana po niya, ito po yung itsura niya before bago natin lagyan. Meron pong 4 na windows yan. Tapos syempre gusto ni client, isang kurtina na lang ang isasabit. At yung height po, ganito po yung gusto niyang height kasi po yung kanyang wall sa kabila, napababa po ang clearance ng height dahil po sa taas, meron pong aircon. Actually, ang maganda po dito, kahit nagkaroon po ng aircon sa taas ng bintana, since high ceiling po itong bungalow house niya, okay pa rin yung naging height po ng kortina niya. Maganda pa rin pong tingnan. Tapos po, actually, pasadong-pasado talaga itong mga kortinang natin nilagay sa kanya kasi napakaganda daw ng fabric. Hindi lang daw po I like it, but I love it. Tapos po, meron pa tayong isang kwarto na nilagyan. Same color din po ng kwarto niya. So, ito po yung itsura niyan before bago natin lagyan. Ayan, wala pa talagang buhay. Pero ngayon, ito na siya. Kung napansin niyo po, isang kulay po ang ating nilagay kasi plano daw po ni client pagdating ng araw, papapalit niya ng ibang kulay naman yung mga blackout. Para daw at least, kung magpalit man siya, meron na siyang isang set ng kulay. High ceiling din po itong kwarto na ito. Ayan po yung design. Ayan. Tapos kung napansin niyo po, yung mga kurtina nila, sila lang po ang nagsukat niyan. Tinuruan po namin. Which is nakuha naman nila ng tama. Kaya yung mga nilagay po natin is fit na fit at maganda. Guys, bali, kakatapos lang natin kumain. Tapos binigyan tayo ng maraming saging ni client. Tanim po nila ito. So, yung tanim na saging galing pa ng Davao. Tapos, tinanim dito sa Batak, syempre. Ang nipis lang ng balat niya. Oh. Ang ganda ng ng lahi ng saging. And so, binigyan pa tayo ng saging nila ma'am. Kasi meron pa doon isang bulig. Basta isang malaking saging. Ano tawag na kuya dyan? Bulig? Piling? Isang piling ng saging, guys. Ben, ingat kayo, ha? Oo. Roda, ganito, ang laki ng ng lupain mo. Oo, ganito pala yung mo, Roda. Kaya ba?
Ay, ibig sabihin, ate, lumalaki ng ganito po yung ano nila, puno. Okay, ganito pala siya. Dapat nga talaga sa ano sila itanim? Sa lubaw, oo. Ang haba. Ang haba ng saging. Ang haba, Roda. Sabay-sabay tayo. Ang haba. Ay, daming saging. Oo. Oo, nakita ko kanina nag-breakfast kami, ginawa siyang ano eh, banana Q. Magandang pang yung papaya. Ba't paharap sa'yo? Baka mahiwa yung ano mo. Malaki yan. Baka mahiwa yung ano mo. Ay, dagta, ano, Richard. Magiging polka dots yun. Yung dagta, Kuya Jo, malagyan ng dagta yung damit mo. Oo. 1 year pa yung uniform na yan. Ay, may hinog na, oh. May hinog na sa kabilang side. Ang laki, oo. Ano gagawin mo sa papaya, Day? Ulamin, sir. Ay, naulam yan? Anong ulam? Tinula, tapos yung lagyan ng sardinas. Okay, ang laki naman ng ano mo, pang tinola mo. Alam ko dapat kasing laki lang ng sayote. Pang isang barangay. Okay. Kinamukha ni Roda o lagpas pa. Pati papaya, guys. Guys, hindi kami ganito. Hindi kami nanunugod sa bahay ng kliyente. This is may approval po sa client at siya talaga nag-offer. Oo. Ano yan? Oo. Puso namin binibigay sa inyo. Opo. Oo. Okay, nagiging maingat. Ito po, kahit wala kaming papaya, wala kaming saging, okay lang po sa amin ha. Tawag dito, hindi po kami yung nanunugod po. Kung ano makita namin, kukunin namin. Hindi po ganun ha, para sa iba natin mga nanonood. Guys, tingnan nyo talaga, napaka-practical ng owner. Meron sila dito mga lettuce pang tanim, naka-hydroponics. Ayan o. Ang galing. Ang lulusog na kanilang mga lettuce. Guys, ayan o. Ang daming lettuce. Tanim ni ate yan. Guys, bali sobrang thankful namin doon sa client. Actually, bitin nga sila, bitin din kami. Suman din namin magtagal. Pero gano'n po talaga, sobrang busy po talaga natin. Kaya po niyan, meron po ako mga pumasok po na site visit dito sa Ilocos Norte. So bago tayo magmangaldan, magsukat lang po muna tayo para sa mga may plano magpalagay. At least may idea nga po sila sa estimate, and kung mag-go naman po sila, ayun, mapaghandaan po nila yung magiging budget ng mga bawat bahay nila. But still again, nakabase lang po kami sa sukat namin, sa price namin, and sa laki po ng bintana ninyo. Ganun lang po yun, no? So, ayan, update ko na lang po kayo sa mga gagawin pa natin today. Guys, ito yung bahay na una natin sinukatan. Maganda naman po ang kortina ni client, kaya lang daw po ito is 15 years na at plano niya sana papalitan kaya pinasukatan niya. Next client po tayo sa Ilocos Norte. Ito naman po is ongoing na ginagawa yung bahay niya, and pinasukatan po nilang maaga dahil by June ito turn over daw po ito or July. Plano nila tayo po ang kuhanin. Next site visit po tayo, ito naman po ay sa Ilocos Sur. So medyo tabi po tayo ng dagat. Maglalagay soon na kortina dahil ito po ay close deal na. Kain nyo na guys. Ate, ito po yung cellphone ni ma'am. Guys, bali tapos na kami kumain. Actually, di kami nag-expect again. Sobrang babait ng mga natin, mga subscribers po natin. Kaya thank you so much. And I prayed po na matapos na po itong bahay ni ma'am, na ongoing po tinatapos, no? So ngayon din na rin po kami kasi magtatagal na at marami pa po kami gagawin, no? At din sa sukatan na po namin, Nay. Thank you po, Nay. Busog po kami, sarap po ng pagkain. Yes? Naubos nga po eh. Thank you po. Asa na yung bahay ni ma'am? Oo. Paano pag inabot tayo ng gabi dito mag-install? Joke lang. Ito naman po yung 4th site visit natin dito sa Ilocos Sur. So ongoing din po ginagawa bahay niya, and plano niyo po ipakabit yung kortina niya by January daw. Tapos ito naman yung ating pang 5 site visit or 5th, sorry. So ito naman yung mga blinds po. Plano nilang papalitan po ng kortina yan soon. Guys, bali ayun po, pabiyahin na po tayo ngayon ng Mangaldan, Pangasinan, dahil nga po dapat nauna siya kaysa po sa Ilocos. Kaya lang po may mga dust saka paint, may nagpipaint pa po sa loob. Ako po kasi
ayoko naman po syempre kita na yon, yung kita-kita lang, tapos at least magbabayad na, isabit na lang, gawin na, hindi po. Na baka po yung nanghihinayang sa kurtina po ng client dahil alam ko po madudumihan. Kaya change plan po, gaya ng napakita ko sa vlog, nauna natin si Ilocos lagyan ng kurtina po. Tapos ayun nga po, dahil nandito kami, ang dami po pala natin subscribers dito, mga 5 sila nakasubaybay lagi po, and plano magpa-kurtina. So 5 pong bahay ang sinight visit namin, and di ko pa expect yung mga blessings kasi nagsukat lang kami, may pagkain, tapos yung isa naman pang merienda po, sila basta lahat po sila. Sobrang ano po, hindi ko din talaga alam kung ano yung nangyayari, pero siguro ayun po talaga siguro ang aking tadhana, makatagpo ng mga mababait po na kliyente na na-appreciate kami, kaya ganon. After neto guys, ayun pa nga, di ba nag-site visit na kami, pinakain kami, pinamerienda kami, dadaan pa po ako sa San Fabian. Ito naman yung client namin. Nung bago-bago ako naglalagay ng cortina, ayun nalagyan namin hanggat na landscape yung bahay niya. Lagi niya kami na-message, sabi niya, Billy, pag nasa Pangasinan ka, pumunta ka sa bahay ko, papakainin ko kayo lahat. Billy, pag nasa Pangasinan ka, paghahanda ko kayo. Billy, sakto po, nasa Mangaldan kami, magka-chat kami. Nagulat ako, pag gising ko ng umaga, yung mga pagkain po is, actually may CCTV sila, nasa US po yung client. Ayun, nasa mesa na po nakahanda na. Kaya, kahit gabi, dadaan po ako doon before mag-install. Siyempre po, appreciation natin kay client kasi nga bihira lang tayo makaharap ng ganon, yung paghahanda ka, yung magkakaroon pa rin kayo still ng connection gaya ng dati. Kung akala ko pag na-install mo na ng cortina tapos na yun, pero still ando pa rin yung connection. Sobrang sigurong tuwa sa atin si client kasi nga satisfied talaga sila sa nilagay natin cortina sa kanila, kaya pinabalik po tayo at in-invite para mag-dinner doon, no? Guys, dito tayo sa bahay ng ating subscribers from US. Medyo gabi na tayo dumating guys at talaga naganda sila pagkain. Kaya dito na tayo mag-dinner. Okay, thank you po. Actually guys, ayan, may install pa tayo after neto, pero laban lang, no? Ganun talaga. Sa pamilya namin nila Roda, bawal di uso magpahinga. Actually guys, ito yung naging project namin. Nung bago-bago tayo sa paglalagay ng kortina, isa to sa mga nagbigay sa akin ng big break. So ang ganda na guys, so naka-landscape na. Although babalik ako dito guys pagka maliwanag. Ayan, tutur ko kayo dito sa kanilang dream house. Ate, oras mo to niluto, te? Kanina po, bago mag-lunch po. Oo, kanina pang lunch kasi akala namin makakarating kami ng mga lunchtime, kaya lang talagang hindi kaya ng schedule guys. Oo, biglang may pumasok sa mga site visit, 5 ate. Oo, ayan guys, naka long table ka pa. Bait nila ma'am talaga sa kanila sir. Ilocos po, Ilocos Norte. Saan po? Saan pagpunta po? Ang dami naman, piyesta. Guys, meron tupig, galonggong spam, sinigang na bangus. Ang dami, may lechong manok pa. Ang dami naman niluto ni ate sa kaniser. Ayun guys, ma'am, sabay CCTV. Ma'am, sir, thank you ha. Thank you po Lagi kasi nanonood ng vlog natin Nakasabay-bay sila. Saka yung nag-hoster daw tayo dito. Lagi nila pinapanood. Pero, gagawa tayo ulit ng house tour guys kasi halos kompleto na yung house. Meron ng kortina, may landscape na, mas maganda na yung bahay niyang tingnan sa video kasi halos na kompleto talaga, no? Sir, naglalagay na naman tayo ng kortina. Siyempre, Roda, sa pambilyang ito, di uso ang magpahinga. So mga ka-viewers ganito talaga tayo ngayon. Talagang sunod-sunod po yung mga project natin. Kaya thanks God. Ngayon po nandito tayo sa Mangaldan, Pangasinan. 8 PM po tayo dumating dito. Pagdating po namin, nagsimula po kami agad sa pag-install. Nagkataon po, meron na kami nakatahi. Kaya agad din po kami natapos. So inayos na po namin yung mga length.
finalize, in-adjust. Ay nako, baka magaya na naman tayo. Anyway, ito po yung finished project natin. Tapos ito po itsura sa labas. Tapos po, natuwa nga sa ating client kasi hindi lang yung loob ang maganda, pati labas maganda rin tingnan. And talaga may privacy pa. Yun lang.